Nakikita ko, pag uminit ang ulo ni FPJ, kahit na anong laki ng pangalan mo, kahit sikat Kahit sino ka pa. pag nagalit si FPJ sa set, nagpupulasan na yan kung saan na nagtatago yan. Kumusta kayo mga Dre? Welcome sa Rai TV. Ayun, marami ka pang kakainin. Yun naman, snatcher naman ako nun. Sa marami ka pang kakainin bigas naman tayo. Kay Tito Eddie, Viva Films naman yun. Snatcher naman ako doon. Apo. Isa na rin sa restaurant. Tito Eddie, Rustom Padilla. Mm. Tapos yung anak ni Direk June Aristorenas, yung nag-snatch din eh. Si Robin Aristorenas. Meron pa siyang Junar. Junar, oh. Junar. Kasabwat ko. Ngayon, may in-snatch na kwintas dun sa babae. May hinabol niya ni Robin Padilla. Ay, ni Rustom Padilla. Kumbaga, pagod na pa, umabot pa nga sa palengke. Taw-taw pa nga si Rustom dun eh. Bumalik ngayon si Rustom Padilla sa restaurant. Apo. Ngayon, parang nagalit ngayon si Rustom. Kumbaga pagod na ako. Anong ginawa mo? Wala ka man lang ginawang action. Kain ka pa rin ng kain niya. Parang ganun sinabi niya kay Tito Eddie. Tito Eddie, relax. Relax. Ano ba mas importante? Yung snatcher o yung task? Parehas. Ayun yung ginuno na ako ni Tito Eddie sa sa hindi alam ni Rustom, binato sa akin nung anak ni Direk Junior Storenos. Yung kwintas. Yung kwintas. Kaya, inabot pa nga ako ng Tito Eddie rin eh. Pero dito lang ako, hanggat lang. inabot. Kasi ginab niya ako ni Mag-sorry no, sorry. Alan, inabot ka ba? Hindi, Tito, okay lang. Okay. 2,000 na yan, di ba? Hindi pa. 2,000 na yun. 2,000 na yan, di ba? 2,000 na yun. Tito Eddie kay si Airpat ko, si Tatay Tiago kay Tito Eddie, Viva Films. Nung mga panahon niya, walang ginagawa si FPJ. Kaya libre si Tatay. Tsaka yung equipment nun, FPJ Production. Pa rin. Oh. Mga sundalo. Kahit butas butas. ng karayong. Hindi na. Kasi inarbor kay Tito Eddie. Chinese yata. Ang producer. Ang unang... Si Robert Garcia. Kahit butas ng kara. Si Ron. Ubusan kasi ng budget. Ayun. Yung pala yung Kasi dahilan. malaking pelikula yun eh. Tsaka yun, may kwento kasi kaya naubos yung pera yun. Kasi merong asawang Hapon. Ang bagay, pera niya, doon nagagaling sa babae. Gumagawa rin ng pelikula yung si Roberto Garcia. Ng mga, di ba usi mga sexy movies mo? That time, Oo, parang napanood nung Haponesa. Yung racist ng pelikula na nakikipaghalikan kay kay Lani Lubangco naman. Di ba mga Hapon galit sa mga... Yes. Iniwan ngayon ng Haponesa yung kaya Kaya wala ng budget. Okay. Kaya wala. Kaya ang ginawa, tiniloy pa rin. Kaya lang, puro double-double na. Double sa FPJ, puro likod ng gano'n. Pero yung mga casting, puno pa rin. Kaya nagalit sa FPJ nila. Usap po si sir nang in-interview ko si Bobby Si Bobby Henson. Inoferan daw siya ng 400,000. Tinanggihan niya raw. Kasi nga parang respeto ko kay FPJ. Kasi nga puro double-double. Gustong ituloy pa rin eh. Gusto pa rin daw ituloy yung na yon, yung una na yon. Chiba. Kaya lang parang nahihiya din siya kay FPJ. Kasi nga. Na rin, nung nabalita ni FPJ yun, yung nagalit pa nga kila Pakita yun. Dahil dire-diretso pa rin sila eh. Kahit talaga double yung Opo. gaganap eh. Kasi may mga nauna na nakuna na sa FPJ yung lumabas. Na lumabas. Kaya ang ginawa ni FPJ yun, inabunuhan yun muna para matuloy yung pelikula. Siya muna nilaglag. Ganun pala yung kwento, no? Produce. Kaya binalikan na eh. Ayaw niya lang masira kasi pag pinanood mo sa sine, sino ba masisira? Tama siya rin. Siya rin masisira din. Nabunuhan niya na muna yun. Tapos tinuloy na lang nila. Tinuloy na lang. Pero nakabono niya. Abono niya. Ang unang sa akin yan, nagkwento niya si Bobby Benitez eh. Direct Bobby Benitez. Sa Penny Film. Kasi kasama siya dun sa mga sundalo eh. Kasama siya dun. 13 ba yun? Oo, sila Ernie David. 13 yan eh. 13 sila. Ang ganda ng kwento na yun. Oo. Laking pelikula rin yun. Laki nun, no? Laki ng budget nun, no? Budget yan. Yan, may busan eh. Isa lang ang producer yun. Batas ng 45. Isa lang. Si rin, si Roberto Garcia.
Tama po ba sa basketball court? Pitong gatang o sa basketball court. Konti eksena lang naman yun. Katabi ko si Arvin Bautista, tapos si Robert Ortega. Binata na kayo nun. Medyo malaki na. Malaki na kayo. Malaki na. Oo po. Basketball hanggang sa nagkagulo dahil inano si Nagkadayan. sinel niya si Robert. Ortega hanggang sa ayun nagka-rumble na. Ang ginawa namin ni Harley Bautista, sinugod namin. Pumunta kami rin. Ang dami nyo rin nilabasan kay FPJ, sir, no? Oo, madami. Siguro yung iba, hindi nyo na ma-recall. Pero kailan yung last na ano nyo? Ang pinaka-last na movie nyo with FPJ? Huli, Partners. Ano pong ano nyo doon? Ano yan? Sa Kogyo naman kami yun. May Sumulong Highway Restaurant. O napadaan sila PJ, doon kumain. May gutom. Ako unang sumalubong sa kanila. Sir, ano pong order nyo? Sir, ano bang order? Okay. May mga naglalarong mga Bikers. doon sa tagiliran. Okay. Ang ingay. Sila Jun Kunanan yan. Ano yan? Alex Kunanan. Mga grupo niya, malalaki. Opo. Mga ganun. Parang nagtanong sa PJ, sino yung mga yun? Sabi ko, mga bikers po yan. Sino ba yung mga yon? Mga bikers o. Ang yayabang o. Ayun yung binalikan nila. Para bang pagkakitaan nila. Sila Alex Kunanan. Pinirahan nila. Naisahan sila doon. Tapos, natawa ko yung eksena na yun. Doon ko nakitang tumakbo si FPJ eh. Hinabol ng mga gods. Oo. Gagawin natin. Marami sila. Pero akong bahala. Nakahanda ka. Takbo na. Sa dami ng mga movie na sinabilangan ni Sir, lalo-lalo na sa mga movie na FPJ, I'm sure marami din sa inyo ang hindi nakakaalam na ang father ni Sir Alan, which is si Direk Santiago Garcia at Manoy Eddie Garcia ay magkapatid po. Ayan, sa mga hindi po nakakaalam, magkapatid po sila. Sir, sino pong nauna sa movie industry? Father nyo or si Tito Eddie, Sampaguita Picture. Sa Bicol sila eh. Doon nakatira. Si panganay nga, kaya lumuha si Tito Eddie dito sa Maynila. Sundalo muna bago magsampagita. Tama. Picture. Ayun, mas nauna si Tito Eddie. Okay. Tapos, tumunod din si Tatay, nagsampagita picture ba? Ano si Tatay, nag-start mag-assistant director sa Junior Production. Okay. Kay Astorenas. Para bang si Tatay, hindi ko magtandaan kung kailan siya nagsimula sa FPJ. Yung unang nakasama niya si manager. Nung unang nakasama niya si manager, hindi na siya pinakawalan ni manager. Lahat ng pelikula niya, sinasama na siya. So, ang ibig niyong sabihin, sir, kahit na nauna si Sir Eddie Garcia, hindi niyo nare-recommend yung father niyo. Hindi gano'n ang ugali. So, parang gano'n, Sariling kayod mo, bahala ka dyan. Talaga? Gano'n talaga iisipin mo, Bakit kaya? ang daming ginawa ni Tito Eddie na nagbida siya. Opo. Pwede ka nga mag-recommenda ng kapatid ko na ang director. Siyempre, Di ba? Kaya ang dami rin nagtatanong, Chag, ba't hindi ka inaano ni Eddie? Hindi ka na lang mag-direct. Total, siya naman na namimili ng director. Tama po. Yung katwiran ni Tito Eddie, ayaw niyang mag-recommenda kasi baka mapaya sila mag-anak. Yun ang ugali niya eh. Kaya nagkasama lang sila yung kay PJ, kontrabida si Tito Eddie. Opo. Tapos, marami ka pang kakainin bigas. Pero yung solo director, hindi. Pero, in good terms naman sila. Okay. Talagang ganun lang patakaran ni Tito Eddie. Ugali naman ni Tito Eddie. Okay. Siyempre, Professional. Professional. Sa atin, lumabas din sa ibang production. Siniswerte. Suma, anak ni Suma. Siya rin ang gumawa niyo. Okay. Siniswerte, Benyalong. Opo. Benyalong. Tapos yung Suma, tsaka anak ni Suma, halos siyang nagde-direct yun eh. Kasi si Direct Benyalong, Opo. bago. Bagong, yung mga producer ng partida. Yes. Sinuwi. Bagong director. Kumaga humingi ng gabay. Halos siya na rin na nagde-direct. Pero sa screen, pangalan niya, Direct Pablo. Redo Lim, ganun din.
Si tatay rin halos lahat ng Ang gumawa nun. Parang nakakilala yata ng producer, name check. Siyempre, ako magdidirect. Kaya ang ginawa ni direct, ni Ranjay, kilala niya yung ano ng tatay. Tuloy mo naman. Kaya hindi nagsisimula ang shooting ng Alfredo Lim, kahit na doon na yung director mismo, na wala ang airpot ko. Kasi hindi alam kung ano yung sisimulat eh. Sabi nyo nga kanina, sir, sa casting sa mga movie ni FPJ, si father nyo talaga ang ano, no? Yeah, casting In charge, tama. Lahat talagang... Ultimong kabarilan niya. Oo. Ultimong kasuntukan niya. Sa lahat. Sabihin lang, wala kasing binabanggit sa FPJ. Tiago, ito gusto kong kasuntukan. Opo. Ito ang gusto kong kadayo. Walang ganon. Walang ganon. 4 na tao o 5 tao. O sige po. Kaya ang gagawin ng tatay, siya maghahanap ngayon. Kukuha siya sa Thunder. Yung Thunder Statman, Opo. ang president niya si Jimmy Reyes. Ninong ko yun. Okay. Sunod doon si Ernie David. Ang original talaga nagtatag ng Thunder Statman, Airpac ko. Ay, ganon. Siya mismo Hindi ko alam yun, Thunder. Thunder. Oh. Inano niya lang si Jimmy Reyes. Jimmy Reyes na hawakan pamumuno to para dito na lang tayo kukuha. Diba? Kumbaga, Kaya tayo pala. Marami na akong nakapanayam kasi, siyempre, mostly FPJ talaga. Pero palaging nababanggit yung father nyo. Tiago. Kumusta yung pagkakaibigan ng dalawa? FPJ tsaka yung father. Ay, mama. Dikit talaga sila. Madikit talaga sila doon. Eh, nung araw, ang telepono, uso talaga eh, no? Tumatawag dito. Alos araw-araw. Nag-ring kung sino-sino nakakasagot. Bisa, hello, tito. Ay, manager pa. Okay. Sabi ko, kasi tatanong sa kanya, postpone yung shooting ngayon, pack up yung shooting, gano'n. Anong oras, Kumbaga, director din siya, di ba, si FPJ? Apo. Nagdidikta, gano'n. Anong oras. Habang kausap ni Tatay Tiago, si FPJ, may hawak siyang Papa, gano'n. Dislilista niya. Oo. Pag baba ng telepono, tawag na sa legman, tawag na sa production manager, tawag na sa ganito. Siya na bahala doon. Catering, ilan ang extra, ilan. Ganitong tao. Grabe, nakakapagod pala trabaho ng mother niya, sir. Grabe. Parang kanya lahat. Kanya lahat. Sabi niyo nga po, itong bahay na to, yung original talaga, bahay ng father niyo. Ito. Ito. Kailan pa ba to, sir, yung bahay na to? Matagal na to. Ito na ako pinanganak eh. Okay. So, araw, ang bahay namin hanggang dyan, yung dinadaanan mo dyan. Nung nagkasunog, sabi ng munisipyo, lagyan ng daan. lagyan ng daan dahil Para sa sunog, Oo. emergency. kaya nabila. At ang laki nito. Hindi, ibig sabihin, sir, si Daking pupunta rin dito minsan. Pumunta na, ilang beses ba? Dalawang Talaga. beses. Kumusta naman? Mas okay na, wasak ang bintana. Laging wasak, Paano nangyari? laging wasak yung jollibee namin dyan. Kasi dyan siya pumaparada. Okay. Ang daming mga tambay dyan. Galing siya ng Santa Ana. Opo, gabi. Gabi. Okay. Mga anong oras yun? Mga Okay. salamin yun. Okay. Polo, paparada yung nagtrusan. Wala naman kasing bodyguard yun. Kasama niya lang si Ato eh. Si Ato, kaya si Kanoy eh. Bababa yun. Pagbaba ng gano'n, parang FPJ nga to. Dadalat, mga nakaupo dyan, yung nakakamayan niya. Oo. Tapos dito, ito kwentuhan kami. Oo. Tapos may birthday dito. Diyan, banda niya kasi dead end dyan eh. Opo. Eh, medyo nakain na. Idol! Baka pwede naman maimbita. Dito lang. Tumayo, pumunta siya ron. Oh, video okay pa. Pero yung pinakanta sa kanya, kumusta kayo? Pero hawak niya lang yung kamay. Hindi siya kumanta. Ay, gaman na lang siya. Tumulo lang siya. Okay. Diyan, nagpunta. Nakaubad pa yung mga mag-isilong. Mga nag-invite. Binigyan niya ng pangalak ulit. Tapos balik siya rito. Pero talaga, pale. Pale talaga yung iniinom. Iniinom niya. Oo. Ayun nga, nakakalungkot nga nung inatake siya. Sa FPJ studio yun eh. Asan si father niyo noon that time? Katabi niya. Oh? Mismo, ang katabi niya FPJ, si tatay, si Chis Escudero, tapos Tito Soto, Mayor Bina, yung mga campaign manager. Opo. Sing katabi ni tatay, dalawa sila magkatabi. Ayun yung nung panahon yun, yung laban ni Pacquiao, yung payanig sa tagig ba yun? Yung boxing ni Pacquiao.
Tapos tinawagan niya si Manny Pacquiao, pinang-congratulate niya. Mm. Ayun yung ang ininom niya, hindi fail eh. Yung Sunwig Light. Kasi bago yung Sunwig Light, pumuputok. Oo, Kumbaga tikman ko nga. okay, Oh. na-curious siya. Oo, ngayon nakaupo, long table yun. Kami nandun sa may puno. Inuman din. Isang truck ng beer eh. Opo. Inuman. Yung pangatlong bote, hindi pa naubos. Sabi kay tatay ko, Chag, sakit ng bato ko. Sabi niya sa father niya. Oo, ginano ni Epat ngayon, bato. Diyan ah. Tapos, nagpapawisan. Oh? Nagpapawisan. Habang ginagawa yung tatay, hindi maganda pakiramdam ko. Mm. Mamaya, biglang bumaksak sa lamesa. Bigla na lang. Oh, gumanon siya, oh. Ginawa ng tatay, ginon dyan. Bigla nagagulo na. Oo. Ayun, hanggang sa tinakbo sa St. Luke's. Doon na pala magwawak at ni Mano niya. Daming nalungkot. Dead on arrival na ba siya noon? Hindi na. Wala na, hindi. Nire-revive na, wala na. O, ang kwento, habang tawag doon, kinukuryente sa Nire-revive siya. nire-revive siya, nakita ni Ma'am Susan Roses yata. Parang, kwento sa loob. Opo. Mabubuhay. Kaya pag nabuhay siya, lantang kulay na. Wala na. Kaya ininto na ni Susan, tama na. Kasi makikita mo, pili. Daming nalungkot. Kasi lahat kami, Opo. pamilya, doon kami binuhay ng tatay ko eh. Pelikula. PJ Production. So, malaki na itulong niya sa family niyo. Oo, bakit talaga? Tulong, hindi na. Ang papaaral Oo. sa inyong magkakapatid. Siyempre, doon galing yan, sir. Ano? Pag humingi ka ng tulong doon, lalang airpot ko, di tatanungin. Ibang klase talaga tumulong sa FPV. Meron tinutulungan yan eh, kasi mahilig siya mag-shooting doon sa Bataan eh. Meron din isang barangay, pero hindi naman ganun kalaki. Taon-taon merong bigas yung isang buong barangay na yun eh. Taon-taon? Oo, isang kaban ha, kada Pasko. Opo. Kada Pasko. Oh? Oo, isang Kada bahay, gano'n? kada bahay. May pinag-shootingan ng kahit butas ng karayon. Hindi ko na matandaan kung Sa Bataan. Bataan. Maribeles, yun. Pero sir, sabi nyo kanina, maiba tayo, no? Nakita nyo nang nagalit si FPJ. Di ba? Kumusta? Grabe. Tatakot ka talaga. Ano? Kwento nyo sa akin yung sa, yung banderita, sir. Meron yun na eksena, piyesta. Okay. Sa Buso-Buso. Buso-Buso. Ang dami rin kinuha eh. Big scene yung piyesta, di ba? Dapat Opo. may mga banderita, Yes. may Ferris wheel, yung polo. Basta yung piyesta yun. Pero yung Eksena yung yung natalong mayor kay Augusto Bicta. Yun eh. Dumating sa FPJ ngayon. Alan Cruiser. Yung dinaanan niya, walang banderitas. Pagdating dito na malapit na, ayun na, puro banderitas. Umanggulo ngayon, full shot ngayon, sumilip sa camera. Wala pa kasi dating monitor. monitoring mano-mano ari na camera, di ba? Opo. Pag silip niya, kulang ng gano'n. Banderitas. Banderitas, kulang. Pag nagpesta ba sa'yo, hanggang saan ng banderitas? Diba? Parang bitin. Oo. Di ba? Sabi niya? Oo. Nahahidlat na yun. Tinawag sa airport. Chags, kulang ang banderitas. Sa boses eh. Tahimik na rin yun. Kulang ang banderitas. Paano pa nga siya? Pop out. Puta, iniwan. Tumakas sa urong parurot ng gano'n. Iniwan niya yung set. Pakap yung shooting. Ilan yung babayaran mo yun? Per day yung mga goods, per day yung mga extra. Siyempre. Inarkila mong mga equipment para Ferris wheel, babayaran mo yun. Bayad yun. Ang ginawa, kinabukasan, naglagay uli. Naglagay uli, hanggang doon na, sinobrahan na nila. Kaya pwede ka naman madaya ng angulo, di ba? Angulo, gusto mong full shot talaga. Siguro that time, baka may pinagdadaanan ko talagang lang. Yan sabi naman ni Ato, yung driver niya. Pag mainit daw ang ulo ni manager, ni FPJ, bubulungan si airpot ko, yung tatay ko, direct, walang pera yun. Siya umiinit ang ulo. Okay, umiinit ang ulo.
Yan. Ang kwento. Yun ang ano common misconception ng mga followers natin sir, Oo. na parang, kasi nakwento na rin marami namin na rin nagsabi, Sir Nan Manahan, nauubusan din talaga ng budget Oo. si FPJ kasi may mga movie din siyang hindi kumikita Hindi naman po lahat. So totoo po 'yun. Pero ayan, pinatunayan na sir na syempre kapag walang ganyan, siguro isa yun sa dahilan kaya medyo minit ang ulo ni FPJ. Pero sir, sino nakakapagpalamig ng ulo ni FPJ pag talagang ano na? Syempre hindi lang yun isang beses Marami. Ay, marami. Kasi, sumasama ako sa shooting kay tatay Kasi nalalayan ko kay tatay ko kasi medyo may difference pa kahit bata, sinasamahan ko siya. Nakikita ko, pag uminit ang ulo ni FPJ, kahit na anong laki ng pangalan mo, kahit sikat sino ka ka pa. pag nagalit si FPJ sa set, nagpupulasan na yan kung saan na nagtatago yan. Tatago sa likod na yung service, tatago. Naiiwan lang doon si airpot ko. Oh? Si airpot ko. Yung gagawin ni FPJ, pag naggunan, uminit ako, nakaupo na yung gano'n. Sa lubong na kailay na. Gagawin tatay, lalapitan dyan. Tiago, papagalitan niya. Papaliwanagan ni tatay ng gano'n. Mamaya, lalapit na. Wala pa rin lumalapit. Tatay ko lumalapit na. Direct Pablo sa Tiago. Sila Jog de Castro. Tiag, okay na, is na. Baka minute pa ulo. Direct Pablo, ilang beses ko nakikita ang ganyan. Nakakatawa si Direct Pablo. Pablo sa Tiago. Kahit siya talagang umiiwas din talaga siya pag galit na si FPJ. Oo. Tsaka talaga si FPJ pag nag-direct, kailangan perfecto talaga. Meron nga eksena hindi pa tapos ang laban, nasusunog. Opening din ng pelikula. Nasusunog isang baryo. Sino ba yung matangkad? Si Baba Balbas, Army. Opening ng pelikula Maalala? Sinunog mo 5 bahay, pero pagawain pa sa gayon. Viva Films. Tinake ko, ulit-ulit. Hindi nga. Bakit? Hindi maganda, pangit. Ilan araw mo ginawa yung bahay na yung tubo. Di ba? Gagawin ulit yun. Gagawin ulit yun. Ang production yun, Viva. Sino ka na doon? Hindi pa tapos ang lahat. Boy Roque. Si Boy Roque. Tapos, di ba, meron silang pinasok na isang baryo. Sinunog yung mga bahay. Gano'n. Kay Viva Films yun. Yung line producer, alam ko si Jing Garcia yun Jing Garcia yun. Kasi Viva si Boy Roque. Viva. William Lero. Grabe, Wala silang magawa wala silang magawa Inulit pa yun? Inulit yun. Pagawa uli ng kubo. Isang angulo lang pero marami namang camera. Di ba? Hindi nagustuhan ni Perfectionist siya. Gusto niya talaga pulido, no? Pulido. Kaya pala di nakapagtataka na yung mga movie niya. Quality rin talaga yung mga angulo, lahat. Malinis. Lastly na lang, kwentuhan nyo naman kami tungkol sa father nyo. Kumusta po ang father nyo bilang ama? Tatay Tiago, kakalungkot. Last year lang siya namatay. Atake sa puso. Siyempre, sobrang miss namin. Naman. Dahil lagi-lagi namin naririnig yung boses niya rito kasi yung boses niyan parang si Tito Eddie Garcia. Talagang parehas na parehas sila. Oo, mahilig magkwento yon. Tsaka kahit mahina yung boses niya, maririnig mo na. Dahil kung ano yung boses Tito Eddie. Na-imagine ko. Ayun na. Mabuting ama ang aming tatay. Kaya ang laking panginginayang namin na wala na ang aming tatay. Tsaka nung nawala na rin si FPJ, tumigil na rin siya sa pili. Kasi isa may edad na rin. Diba? Pero sir, ano yung pinaka hindi nyo malilimutan na memory nyo? Hanggang ngayon, bumabalik-balik sa alaala nyo. Ayun, yung masayahin niya. Yung boses niya. Talagang yun talaga. Oo, ayun ang namimiss namin Tatawagin ka, Alan, Iris, Neneng. Lalim, no? Lalim talaga Hindi nga kayo rito. Sa kayo galing, mapaghanap siya sa mga anak. Kahit meron ka ng sariling pamilya, hahanapin ka pa rin yan. Saan ka galing? Bakit ginabi ka? Talaga. Oo. So, ano yung lesson na natutunan nyo kay
Tatay Jack. Yung paggalang, nadala namin yan sa kapwa. Kasi lahat kami, magkakapatid, nagagalangan eh. Hindi kami nag-aaway, hindi kami nagtatapuhan. Wala ying, no? Wala tayong tampuhan, wala tayong galit, no? Kahit madami kami. Kahit marami kami. Kasi nung nabubuhay tatay, nung maliliit pa kami, pag nakikita kami nag-aaway magkakapatid, pinapalo kami. Papatol ka sa kapatid mo, ang liit-liit yan. Papatol ka, panganay yan. Mga ganun ba? Ako. Bumalang kasi, galangin mo to matanda sa iyo yan. Yung mga ganung lesson ng ano namin, nadala namin hanggang ngayon. Doon mo makikita kung gaano siya kahusay na ama kasi Oo, sabi grabe. mo ako, pati kayo nagkakagalit, magkakapatid. So doon mo makikita talaga kung paano kayo pinalaki ng inyong Oo, tama yun. Dala sa madaling araw umuwi, alam mo naman yung shooting. Umuwi ng alas 3, alas 4 madaling araw. Magsushooting ng alas 8 ng madaling araw. Uuwi na naman ng ganitong oras. Tapos minsan, Nakakamiss lang ha. nakakamiss. Ayun yung nakakamiss. Kakatok sa pinto na alanganin oras. May pinto. Galing trabaho, galing shooting. Madalas ganun. Laging ganun. Madaling araw. Daling araw, Ayun. Nung bata kami, pag walang shooting yon, pinapasyal kami dyan sa sa PICC, kotse, punta sa kapatid niya. Pag walang shooting, kaya lang, bihiran-bihiran, laging may shooting si tatay eh. Ilan taon po siya? 84, no, yung 84. Ayun ang huling kausap ng tatay Tiago ko nung nawala siya. Sa cellphone, biglang bumaksak. Atake po. Heart center. Nakakompine na. Nakakonfine. Lakas pa siya niyan, kaya nagulat kami. Okay, sir. Lastly na lang po. Sabi ko nga sa inyo kanina, sir, maraming nagre-request na hanapin namin itong batang ito, picture, ganito, ganyan. Pasalamatan naman natin, sir, kasi hanggang ngayon naalala pa rin nila kayo. Okay. Ito na po ngayon, si Sir Alan po yun. Maraming salamat sa inyo mga nag-message kay Mr. Rai TV. Ito na-interview na ako ni Sir. Ito po ngayon. Dating bata ngayon, matanda na ngayon. Pero hindi dito pa rin. Salamat. Sige. Thank you. Thank you. Thank you, Sir. Kalimutan mag-subscribe. Paalam.